Yun na nga sir ang hindi ko alam kung bakit ako ang pinili ni primary. Kasi sa tingin ko hindi naman ako outstanding na security. Narereklamo pa ako. Way back 2004, nagsimula ako mag-security. Ang una kong posting sa Aquinas University sa Bicol. So 2 years ako doon, nakapag-asawa ko. After 2 years, pumunta ako ng Maynila, kaming dalawa. Tapos napunta naman ako sa Krame, which is doon na rin naman ako nakatira, 2007. Napalapit ako sa bahay ko. Dahil tipid ako sa pamasahe, lakad ko lang, wala akong expenses masyado. Malaking tulong at nakatipid ako. Nakabila ako sa Bicol ng unang napundar ko na lote, maliit na porsyon ng lote. Bata pa ako, nagmamanok na yung tatay ko. Kahit sa mga bakura namin sa probinsya, lahat yan may manok. Ay siguro bata pa, exposed na ako sa manok. Pantanggal din to ng stress namin ng mga security. Sa akin, libangan ko lang to, hindi ko to kinukonsiderang sugal. So binabala ko rin kasi magkaroon ng business about sa pagtitinda ng feeds. Pinag-aaralan ko kung paano ko siya gagawin. Yung misis ko kasi nag-10 taon na sa Green Hills nagiging sales lady. Sabi niya, magtinda rin ako. Sabi, sige, pag-aralan mo kung kaya mo. Nagsimula lang yung ipunan na yon sa ipon namin na 40,000. Unti-unti, sa awa ng Diyos, nakasurvive yung 3 buwan na ganun setup. Hanggang sa nabigla rin kami ni misis. Iniwang kami ng partner namin doon sa pwesto. Nag-solo na rin siya. Naku, malaking puhunan na yan. Sabi ko, sige, yung sahod ko, gamitin natin. Tiis-tiis muna tayo. Yun naman ang kailangan talaga magtiis. Ayaw niya kasi sa isang negosyo na isa lang. Gusto niya kasi mayroong ibang pagkakitaan. Ayaw niya yan talaga mag-utang. Kaya sabi niya, mag-isip pa tayo ng ibang mapapagkakitaan. Kasi sa pera talaga siya, magaling talaga humawak. Kung halimbawa may pera man siya, gusto mo yung may pagkalagyan ba? Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili ni primary. Kasi sa tingin ko hindi naman ako outstanding na security. Narereklamo pa ako. Pero narereklamo naman ako dahil doon sa pagiging stricto ko. Hindi kasi po pwedeng hindi namin gawin kung ano yung rules and regulation ng isang kumpanya. Right. Igalawan. He has been with us since 2019. No? Very strict in implementation of policies, no? To the extent na kung mayroong mga infractions, bibigay ka agad ng disciplinary action. That's one quality of a good leader, kaya pinagkatiwalaan namin siya. We are not against kung meron siyang extra source of income as long as it will not hamper yung trabaho niya. It will not affect, no? O hindi complex sa trabaho niya. Alam niyo sir kung bakit nagpupursige naman ako kasi nung kabataan ko puro na lang kahirapan din eh. Gusto ko rin naman pagdating ng araw, matanda na kami na asawa ko. Maging maginhawa rin buhay namin. Ang mas maganda kasi kahit papano hindi kami umaasa sa anak ko. Kung tutulungan niya kami, salamat, siyempre. Ngayon, nakagraduate na rin siya. Nursing sa Fatima. Kaya nga nagawa ko sa anak ko na turuan siya maging independent. Kasi yun din ang training ng tatay ko sa akin. Pag-aralan mo na sa paligid mo, tingnan mo kung anong oportunidad na meron. Ang pangarap ng tatay ko, nak, bigyan nyo lang ako ng bangka na pwede kong paghanap buhayan. Kaya ko, sige pa, konting taste lang, magkakaroon ka niyan. Kami na bahala. Sarap lang sa pakiramdam na meron pa kami nayayakap pag umuwi kami. Nanay ko, kahit ganito na ako, kadamulag, pag umuwi ako, kumatabi ako sa pagtulog, niyayakap ko nanay ko. Nanay ko, laki-laki mo.
Ako nga sabi ko sa nanay ko, pag dumating yung pagtanda mo man na hindi mo na kayang tumayo, sige, sa lahat ng magkakapatid, akong nasa tabi mo. Ako yung maiiwan sa tabi mo. Kahit may trabaho pa ako sa Manila, iiwanan ko yan. Ako mag-aalaga sa'yo. Ayoko nang maranasan ulit, sir, yung walang-wala ako nung nagsisimula ako mag-apply ng trabaho. Ang pinoproblema ko nun, saan ako kukuha ng pagkain ko eh. Mabuti na lang na nung araw, ang pinakamurang pagkain, 5 pisong pansit. Yun yung bumuhay sa akin hanggang matapos ko yung training ng security. Doon ako nagsimula sa sa punto na yon na kahit ultimo pangkain ko, hirap na hirap ako. Kaya yung mga naranasan ko na yun, sir, pag nakakita ako ng bagong 5'9", naaalala ko yung sarili ko sa kanila. Ayun ginagawa ko siya, kailangan mo ng pera, meron ako rito kahit paghatian na lang natin. Para pumasok ka lang bukas, tulungan mo yung sarili mo, tutulungan kita. Kumbaga yung nangyari sa akin, ina-apply ko sa kanila para makatulong na lang din. Kakausapin ko yung sarili ko ngayon at yung noon. Buti na lang nagsumikap ka. Kasi kung hindi ka nagsumikap, wala ka dyan.